Hi Pisces, this is Jov. Welcome po sa ating channel. By the way Pisces, this is your timeless gabay tarot reading. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Pisces, ito po ay general reading. Mga parating po para kay Pisces. Okay, Pisces. Malalim ang iniisip mo. Mas lumawak yung ambisyon mo sa buhay. Nagkaroon ng gumagawa ka ng long-term plans. Kasi nga, mas lumawak yung ambisyon mo sa buhay. Malakas ang iyong intuition. So, take these chances na makinig. At okay. Dahil sa malakas ang iyong intuition, may nalaman ka. May nalaman kang katotohanan. Pwede itong sekretong nabulgar. Nalaman mo na. May sabi din dito na nangyari sa nakaraan na hindi mo alam, ngayon alam mo na. Nang dahil sa nakinig ka sa iyong sarili, malakas ang iyong intuition. Na-clarify na naman. Pisces, pwedeng nangyari to sa nakaraan ha. Kung hindi man to nangyari sa nakaraan, maging alerto, maging wiser ngayon, presence of mind ay kailangan. Kung hindi man to nangyari sa nakaraan. Kasi nakikita ko, may loss of connection, or loss of things, or loss of opportunity. Let's say, may dumating na opportunity, bigyan ng attention yan, pag-isipan ng mabuti. Na wag hayaan na, mamaya na, busy pa ako. Pag-isipan, bigyan ng attention. Baka yan na yung hinihintay mo. Diba? So, pag-isipan, to be fair, pag-isipan na mabuti kung karapat-dapat ba. May dahilan yan kung bakit yan dumating sa'yo. Another example, kasi may, di ba, sinabi na loss of connection. Pwedeng may nalaman ka, ito yung loss of connection, pwedeng sa isang tao na may nalaman kang katotohanan. Kasi, tatlong card kasi nagsabi dito. Na dahil sa lakas ng iyong intuition, may nalaman ka nga. Pwede ito yung dahilan na nagkaroon kayo ng loss of connection. Pwedeng nangyari ito ngayon or naalala mo na nangyari sa nakaraan. Na, yun nga, sikreto, pwedeng nag-loss of connection, tumiwalag ka, umiwas ka, nagput ka ng, basta iwas. Hindi mo na siya kakausapin. Hindi na kayo nag-usap. Again, pwedeng ngayon to, and some of you, naalala sa nakaraan, pinaalala sa'yo. Pwedeng kausap mo, kamusta si Paz? Yan, naalala mo naman. Pwedeng napanaginipan mo. Or mga bagay dyan na nagpaalala sa kanya. Sa mga may balak dyan na
Wala naman sinabi dito ng money. Pwedeng kahit anong material na bagay ito na pag-ingatan. Pag-ingatan po. Kasi pwedeng may sinabi ka sa dito. General reading to ha, hindi lahat makaka-resonate nito. Pero maging dapat aware, common sense, mag-ingat. Wala namang mawawala, di ba, kung mag-ingat. Kasi may ano dito eh. Pwedeng may gusto siyang kunin sa'yo. Or ginawa niyo na. Pwedeng information. Pwedeng mga agaw to ng jowa. Mga agaw ng bagay na importante sa'yo. So may magnanakaw ka sa dito. Pwede din po, ito yung anong tawag dito? Energy vampire. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yan, tao na toxic, na hindi mo siya gusto, like, sa presence pa lang niya, nauubusan ka na ng energy. Like, ito na naman siya. Oo, nadadrain ka. Na nagbigay ito ng worries sa'yo, stress ba? Yan. Okay? So, alam mo to, dalawang card kasi nagsabi dito na may malalaman kang sekreto, malakas din yung intuition mo, kaya pay attention ka na, maging maingat. Sinasabihan ka ng cards mo eh. Tinatap ka ng cards mo, Pisces, maging maingat. Pag kailangan ng pagbalansen, presence of mind. Baka ang iba dito magsabi ng lalo na sa mga bago. Kasi mga parating pumupunta dito, alam nila yan eh. Kasi pinapaliwanag ka noon na kung may hindi kayo nagustuhan, yan yung kasi yung pinapasabi sa'yo ng cards. Nasa iyo kung mag-iingat ka or hindi. 'Di ba? So, wala namang mawawala dyan eh. Walang mawawala sa pag-iingat. Kundi, kasi that is protection. Tinatap ka ng cards mo na maging careful ka, maging wiser ka, gamitin mo yung talino mo, presence of mind. Let's say, ang tao, na alam mong may masama siyang intention sa iyo, maging maingat ka. Like for example, hindi ka na mag-share sa kanya ng ideas kasi alam mong sisirain niya. Okay? Tandaan nyo yan sa mga bago dito kasi minsan ko lang yan i-explain. Minsan kasi sa reading, diretso na ako. Kasi sa mga bumabalik dito, alam na alam yan kung paano ako mag-reading. Okay? So, sekretong nabulgar. Nag-observe ka rin. Kung may tao na nag-observe sa'yo, nag-observe ka rin. Pwedeng pinag-aralan mo, bakit kaya very curious to sa akin? Bakit kaya nangingialam to sa akin? Bakit kaya may mga question ka ganyan? Pero may action ako nakikita dito, which is ikaw ang gumawa ng action. At nalaman mo. Yan yung sikretong nabulgar. Kasi malakas ang yung intuition. Gumagawa ka din ng action para may malaman, makuhang information. At may sikretong nalaman. At may usapin din dito tungkol sa teacher, student, education, school. Opo, pwedeng bumibili ng libro. May nagsabi sa akin ngayon, bumili ng libro or usapin tungkol sa libro. May babayaran tayo ng libro, ganitong halaga. Yan. And some of you, enrollment pa ba ngayon? May nakita kong enrollment dito. Kasi pasok ka na ngayon, di ba? Baka sa college. Okay. Sa college, o ano man po ito. Basta may enrollment ako nakikita.
Nagpa-enroll kasi for level up. Like for example, grade 4 last, yung pasukan, natapos sa pasukan, then magla-level up, grade 5 na. May mga nakita kong ganyan pag level up, pagsunod sa tradisyon. Some of you nag-self-study, nagre-research dyan sa libro, sa internet, para may makuhang kaalaman, nag-spy or spy kasi yan, I consider ko spy yan, yung nagsustalk sa sa social media para may makuhang information or kaalaman. Let's say, napanaginipan mo si dating friend, ngayon, nag-stalk ka kasi pwedeng nag-alala ka sa kanya. Nagtaka ka kung bakit mo siya napanaginipan. Yan, example yan. Basta curious ka, nag-research ka kung ano man po ito. At may natuklasan, may learnings. Pwedeng nag-self-study, nag-aaral ka, may libro ako nakita, internet, document. Dalawang course para nagsabi dito ha, pati may nag-o-observe ka. Kasi may sabi sa akin ngayon, nagdududa ka, kaya nag-observe ka, nag-curious ka, kaya nag-study ka, nag-research ka. Kasi nga, malakas ang iyong intuition. Para kasing naghahanap ka ng answers nito. Naghahanap ka ng solusyon. Pero, Pisces, andito pa rin yung taong hindi totoo sa'yo. It might be na may access talaga to sa'yo. Access. May nag-comment sa akin the other day. Ano yung access, ma'am? Access, like, malapit sa'yo. Na hinahayaan mong makikialam siya sa'yo. Marami kasi yan. Marami kasing, kumbaga, yan yung pinaka-common. Na malapit siya sa'yo, parang hinayaan mo siyang, inaalaw mo siya na mangialam sa'yo. Yan. Malapit sa'yo. Na nakikita ko dito, mahilig siyang magmanipula. Nag-observe, nag-spy. Na may gusto siyang kunin nga. Dalawang card niya mismo nagsabi niya na, pay attention ka na. Kung hindi man ikaw to nag-observe sa isang bagay, sa isang tao, sa isang sitwasyon, nag-study, baka ibang tao to. Dalawang card kasi nagsabi, pay attention ka na. May gusto siyang kunin eh. Tandaan niyo yung sinabi na may magnanakaw, pay attention ka talaga. May kunin niya talaga. Pwedeng bagay, gawin niya yung jowa, kung sino man to or gusto niyang kunin yung atensyon ng isang tao para hindi mabigay yung atensyon sa'yo. So, anong dapat gawin? Put limitation, huwag ka nalang magalit. Baka ugali na niya yan, na hindi pa kayo magkakilala. Ganyan na siya. Kung taong malapit sa'yo, nababother ka na sa kanya, i-pray mo. Miss Chav, hindi ko naman maiwasan kasi kasama ko siya sa bahay or sa trabaho, may kontrata ko dito. Put limitation. Pagsikapan mo, huwag ka magpa-apekto sa kanya. Be careful din sa mga offer ngayon ha. Hindi naman masama na mag-ingat. Again, hindi masamang maging maingat. Na maging, tinatap kayo ng cards mo dito na maging wiser ka, gamitin mo yung talino mo. Kasi may maluloko talaga. Aside sa magnanakaw, energy vampire, maluloko. Mahilig mong manipula, trickery. Like, tinitrick ka. Niloloko. Same pa rin yan manuloko pa rin yan, di ba? Synonym lang to. Basta clever, tuso, mandaraya. Very sneaky. I think, to sa work mo, may kinalaman to sa work or sa money. Kasi may lumabas dito na
Pwede din sa pag-aaral, sa school, sa work. Kasi may malaking building din ako nakikita dito eh. At negosyo. Kung hindi man ikaw itong nag-observe ha, alam mo yan. Kasi nga, malakas ang iyong intuition. Alam mo na may nag-observe. Oh, teka, may nag-observe sa akin. Maging careful ka. So again, hindi lumabas yan. Hindi ibig sabihin na dapat magalit ka. Hindi po. Kasi alam naman natin, 'di ba? Lalo na sa mga nagpaparead sa akin, hindi talaga advisable yung kailangan magalit ka kasi may natuklasan ka, no? Umiwas, put limitation. Huwag mo siyang hayaan na mangingialam siya sa'yo. Baka kailangan na maging private ka na. Dati, kinikwento mo lahat. Ngayon, limitation na. Pansin ko ngayon, Pisces, maraming mensahe sa'yo. Inom na muna akong tubig, saglit lang po. May bigla ang pagbabago po. Pero sinabi naman ng card dito, this is necessary change. Hindi siya dapat pigilan. Kasi may dahilan yan. Ang kailangan mo lang gawin, expect the unexpected. Sinabi naman ng card dito, itong pagbabago na ito makasuporta sa inyong growth and expansion. It might be hindi mo siya ma-picture out, like hindi mo maintindihan bakit biglaan nagbago. Pero may dahilan yan. May magandang dahilan yan. Hindi pa ngayon, maintindihan mo sooner or later. Wag kang magsabi ng mga hindi maganda. Ano ba to? Mga ganyan, mga bad words na nang dahil sa unexpected changes. Wag po. Kasi mag-create yan ng blockages. Observe ka. Mag-observe ka. Bakit ito nag-change? Baka may ipapagawa si God sa akin. Baka may dumating na opportunities na ito yung pinipray ko. May mga dahilan talaga yan. Pwede for protection, for, protection, for, anong tawag nito, transformation sa iyong buhay para ma-align sa iyong mga gusto sa buhay, na tinutulungan ka ng universe. May mga dahilan talaga yan. But to be fair, mag-observe ka. Ilan sa inyo may asikasuhin sa malaking building. Marami kayong nasikaso sa malaking building. Pwedeng government agencies. Pero may lumabas dito yung university, school. Lahat naman tayo, di ba, busy sa school ngayon. Pero may iba dito, government agencies Nag-aasikaso po kayo. May balak or ginawa nyo na ngayon kung kailan nyo to napanood. Masusunod talaga yung desisyon mo, ideas or plano. May concern sa mataas ang ego. Ang ilan nga sa inyo dito na gusto mo pag-isa muna para makapag-isip. Isolation. Me time. May situation dito na pwedeng tumiwalag, umiwas, separation, cool off, space. Paridantong pahinga. May corporate structure dito, pwedeng opisina. Okay. Tatlong card po mismo nagsabi dito. So far, hindi pa naman tayo tapos. Tatlong card po mismo nagsabi dito na malakas talaga yung intuition. Kaya may mga nalaman kayong mga sa inyo dati, mystery. Ngayon, alam na alam mo talaga. May nalaman kayong katotohanan kung kailan nyo ito napanood. May concern nga ilan sa inyo dito na sa isang building na kailangan may sundin na house rules. Like, pwede naiirita ka sa house rules na ito na bakit ba may mga ganitong house rules, pwedeng nahirapan ka nga na kailangan sundin kasi batas nila yan sa house rules yan Okay. May malaking desisyon. Gagawa ka ng desisyon dito.
Decision. Busy kayo, prepare yourself, magiging busy kayo sa mga ginagawa nyo, lalo na sa passion nyo. Oh, pwedeng na-provoke kayo ha. Kaya nga sinasabi ng cards mo kanina, di ba, na sana'y huwag kayong magalit. Umiwas na lang, put limitation, pag-isipan ng mabuti bago mag-usap. Yan, kasi na-provoke, kasi nasaktan ka, nagalit ka, at nagkaroon ng argument na sana'y maiwasan to, ma-overcome ito. May concern kayo sa taong, may energy kasi dito, Pisces, addiction, or frustration, or obsession, na pinag-usapan to. Pwedeng kausap mo yung kaibigan mo tungkol sa ganitong sitwasyon, pag-uugali. May concern sa ganitong pag-uugali. Okay, may trusted friend ka dito na handang kanyang kasamahan, handa kanyang i-assist. Napatunayan niya sa iyo na loyal siya sa iyo, very supportive siya sa iyo, natuwa ka. Pero din, bagong kasamahan to, bagong kaibigan, may bago kayong bagay, bagong gamit or pet na nabigay ng pamper sa iyo. May na-hire din dito as katiwala. Let's proceed. Kuha tayo ng angel number for you, Pisces. Angel number 1818, optimism. Klaro ba? Para mabasa nyo rin. Okay. Successful manifestation of your abundance is near. Ay, wow. Ganda naman. Higher levels of optimism are needed as new abundant beginnings are on the horizon. Brighter days always come after the darkest of nights. To attract more blessings, let us say the power affirmation. Twice to ha. Twice natin to i-recite. Recite po. Kasi this is a positive affirmation. Nakakabuti to sa inyong energy. Everything is in perfect order as I enter into this... Wait lang. Nag-blur sa akin. Everything is in perfect order as I enter into this next chapter of my journey and connect to the abundance that is near. Everything is in perfect order as I enter into this next chapter of my journey and connect to the abundance that is near. Wow naman! Ang ganda naman ng sinabi ng yung ng angel number 1818 dito, Pisces. Okay. Panatilihin. Optimism kasi to. Panatilihin na magkaroon ng positive thoughts. More on positivity. Kung naiiniisip nyo or may bigat kayong nararamdaman mo dyan, i-release mo na yan. Kung may iniisip ka na negativity or mga sinasabi, wag po. Okay? Turn it into positivity. Why? Kasi nasa horizon na po para ma-attract mo tong abundance, successful manifestation. Nasa horizon na po para ma-attract mo to. Itong new abundance na sinasabi dito. Okay? Kailangan po na remain your positive thoughts para mas ma-attract nga ito. Sa mga nagkaroon ng challenges ngayon, yan nga, ang sabi kasi ng card dito na kailangan mong, again, sa mga naka-experience na bigat na nararamdaman, fear, obstacles, struggles, challenges, kung ano man po ito, ma-overcome nyo rin po ito. Syempre, you have to move forward. Kailangan may acceptance, may pag-let go. Okay? Matatapos din yan. Sinabi ng yung angel number 1818. Nasa horizon na nga yung abundance na magbibigay sa yung manifestation kasi to successful manifestation. For me, this is an answered prayer.
Abundance to ha. Next chapter na to sa inyong journey. Connect to the abundance that is near. So, remain positive thoughts. Sa mga sinasabi na, like, gusto mo sabihin ng negativity, wag po. Wag niyong gawin. Tapos kung optimism kasi to eh. More on positivity. Kung may nagbibigay ng sakit ng ulo sa dyan, put limitation muna, i-release muna yung mga sakit sa ulo. Kumbaga, i-release muna, put limitation, umiwas. Kanina pa yan sinasabi ng yung card eh. Okay, mag-focus muna. Optimism, mag-focus sa positive thoughts. Para pumasok tong successful manifestation, which is abundance, which is next chapter sa iyong journey. Okay? Kumbaga, lumabas to para mag-focus ka. So, claim nyo po, angel number 1818 Pisces. Ay, wow. Ang ganda naman. Pisces, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Energy. Happiness. Why? Fulfillment sa pangarap ang sinasabi ng dalawang card dito. May completion of cycle. Granted yung manifestation mo, which is sinabi ng iyong angel number 1818 dito. Nag-clarify, di ba? Oh, ganda. Pisces. Fulfillment sa pangarap po. May kasiyahan, kagalakan sa mga bagay ukol sa grupo ng tao, pwedeng kaibigan, group of friends. So this card focuses on achievement of a level of love and success na nagbibigay sa iyo ng katahimikan, satisfaction at pasasalamat. Masaya, may nakatanggap dito na sustento, success in workplace and home. Marami nag-support sa iyo o grupo ng tao. I believe this is your family. I-claim niyo po ha, ang ganda po nito. This is wealth, generosity, financial stability. May leadership role na binigay sa inyo or nakikita kanilang magaling na leader. Ang parating sa mga single dito, financial stable, not sobrang generous. Para dan partner nyo to, naabot na yung financial maturity. Sa mga single dito, gusto nyo bumili ng mga properties bago pumasok sa buhay pag-ibig. This is good. Bakasyon, bumili ng regalo, which is sinabi kanina, di ba, na may bago kayong gamit that pampers you. Taas ng tagumpay ito sa kaperahan. Yes, at katatagan ay nasa iyong kamay na. Maaari din may malaking tao dyan na very supportive sa'yo, like nagbigay ito ng puhunan sa'yo para makamit yung layunin mo sa buhay. Pwede din na may nakipag-business partnership sa'yo. Basta may isang tao dito na very supportive sa'yo. Tutulungan ka niya para makamit yung layunin mo sa buhay. I-claim niyo po ang ganda ng dalawang cards na ito, Pisces.
Sa career and money niyo po, gumawa ng matibay na plano. Kasi ang ilan sa inyo dito papasok sa negosyo, may bagong gagawin, para din mag-change career. May in-offer kasi sa inyo na kailangan mong pag-isipan na mabuti. Pero, Pisces, don't hesitate too long. Natandaan niyo yung sinabi kanina na may loss of opportunities. Maging careful. Maging careful kasi sinabi pa rin ng cards mo dito na don't hesitate too long kasi it might be this opportunity is good for 7 days tapos 8 days ka na nag-decide. So don't hesitate too long. Pay attention. Makinig sa inyong intuition po kung maaari po. Okay? Kasi sayang naman. Okay. Some of you bored or dismayado sa current position. Sabi na yung card, kalabanan mo yung mga nararamdaman mo. Kailangan mong ma-overcome to, magkaroon ng freedom, magkaroon ng balanse. Isipin niyo po yung inspiration niyo sa buhay para ma-motivate kayo sa mga ginagawa niyo dyan. Kasi may dalawang card kasi nagsabi din po dito ha. Dalawang card po, pay attention. Dalawang card, nagsabi na may alok na pinag-isipan mo ng mabuti. Same pa rin yung sinasabi ng dalawang card mo dito. Na pag-isipan na mabuti, pero don't hesitate too long. Nakikita ko naman dito naging wiser ka. Pero wag sanang, kasi overthinking na yan overanalyzing. Baka mahuli ka Okay? So, time management ay kailangan. Pisces, gusto nyo bang ma-notify kayo, ma-prompt kayo, like mapanood nyo po yung premiere ng video natin? Kung gusto nyo po, i-click nyo po yung bell notification. Kung anong tawag nito? Kung hindi nyo po alam kung paano po magpaturo po, huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. Pisces, tatlong video po ngayon June 2026. Napanood nyo na ba? Kung hindi pa or nakalimutan nyo po, andito lang po sa channel natin. Monthly po iyon, first half at 3 months from now. Andito lang po sa channel natin, scroll down nyo lang po. Love and romance. Love life, self-love, partnership, and romance. May ilan sa inyo kakapasok lang ng relasyon. May ilan sa inyo may plano mag-travel for travel. Ang ilan dito couple travel for a romantic trip. May ambisyon o ideyang gustong gawin. This is choices, this is future plan. Okay. Some of you mga single dito, nagmamadali po daw kayo. Some of you hindi lahat. Nagmamadali po kayo magkaroon ng relasyon. So sabi ng card, it might be nakilala mo na siya. Sabi ng yung card, you need to slow down. Enjoy nyo muna yung getting to know each other stage nyo. Kilalanin mo ng mabuti. Okay, sa mga naghihintay dito, trust and have faith, maging mapagpasensya, patuloy mo lang alagaan yung sarili mo habang hinihintay mo yung tao para sa iyo. So, itong travel na ito or plano nyo sa buhay sa mga couple dyan, nakikita ko dito magkakaroon ng growth. Basta habaan lang din ng pasensya kasi mukhang ang ilan sa inyo may reklamo, may pwede din na excited na, so kailangan talaga na mahabang pasensya. Stay patient, stay positive, and be grateful. Lagi yan lumalabas sa cards mo, Pisces. Stay patient, stay positive, and be grateful. Malapit mo nang maabot yung mga goal niyo sa buhay. Magtiwala po. Harvest kasi to Malapit na kayo mag-harvest.
Hmm. Andito yung ano eh, loss of connection. Lumabas siya dito. Puwede ngang naalala or may nangyari ngayon. Kung kailangan iyak, iyak niyo po. Kasi crying is a very healthy thing to do. It relieves stress, is pain, and cleanses our soul. Okay? Baka nakita ko kasi dito naging sensitive ka. Baka ang ilan sa inyo dito buntis. Hmm. 'Di ba sensitive yung mga buntis, lalo na't kakasimula lang. May nakita ko ditong buntis, mabubuntis. Ang ilan dito, abundance to eh. Abundance na sinasabi na ng yung angel number 1818. Abundance and success. So be happy with the results of your actions. Okay? Self-love then. Love yourself more. Sabi ng yung card dito. Remember to practice self-love. Yes, you're receiving love. Nagkaroon ng time sa mga bata or sa isang mother figure, sa Mother Earth mo. Nagkaroon ng time sa sarili. May happiness po, development, and success. Kasi sa astrology pa, this is Venus. This is about love, beauty, money, and creativity. I-claim niyo po ito ha. Pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Pisces. See you tomorrow. Maraming salamat po.